Good morning! June 3, 2026. At ngayon po ay bike ride naman po tayo dito sa amin. Most probably punta lang po tayo ng Corimao. At nag-start po tayo dito sa amin. Medyo kahapon, umulan na. At sana tuloy-tuloy na rin po para medyo lumambig naman ng konti. Kasi it has been very hot talaga. Kaya sana... Ang forecast kasi is mag-uulan the next coming days, kaya gagawa na po tayo ng paraan para makapag-exercise pa rin kahit magiging maulan. Kahapon tumakbo tayo ng 4 kilometers and then ngayon most probably about 20 kilometers po na pagbibisikleta. Good morning! Dito po ngayon tayo sa Barangay Darat, dito rin po sa bayan namin. At napakahalaga po ang Barangay Darat dahil ito po yung pasukan sa bayan po namin, town center. Ang bayan po kasi namin, ang poblasyon niya ay hindi po madadaanan along the National Highway. It's an interior town po. From here, from Barangay Darat to the sentro, more or less about 4 to 5 kilometers. At ang palatandaan po ninyo na nasa Barangay Darat na kayo sa pasukan sa bayan ng Pinili ay ito pong nasa likuran ko. Yan. Oh, di ba ang ganda? Bagong-bago po yung nagawa uli. Meron na po yan dati pero pinalitan po ng mas maganda. Ayan. So kung kayo po ay pabalik ng Manila, it's towards my left. Pero kung papunta po kayo ng north, sa Lawag, Pagudpud, Cagayan, it's towards my right. Yan. Dito po sa likod, yan ay papunta ng bayan ng Pinili. Sentro po ng bayan ng Pinili. Dito na po tayo sa Corimao. Dito po sa barangay, I think Salugan pa ito, no? Ikita nyo napakagandang dagat. Pero ngayon dahil nag-uulan, medyo high tide ngayon. It's high tide. Yan. Pero ang ganda pong maghintay ng sunset dito, lalong-lalo na sa may seawall. Yan, ganda. Yan ang Corimao. Yan, ganda. Sarap maligo. Makulimlim. It's past 6 already pero malamig pa dahil makulimlim. Yan, tayo naman ay iikot lang po tayo at mag-exercise lang po tayo. Hopefully maka-join po tayo ng Ilocos Cycle Tour part 6 sa July 12. July 5 I think. No? Merong 100, 150, 200 at 250 kilometers. If ever na magjo-join po tayo, ay sa 100 lang po tayo. Tatapos na po natin ang 200 dati, a few years ago. At saka dahil wala po masyadong ensayo, I've been into running most of the time. Kakayanin naman po ang 100. Yan. Wow, ang ganda. Perfect. Yan. Yan po yung pinagpapasalamat natin kay Lord, no? Ang gaganda. Wow, thank you Lord. Diba ang sarap magbike? Woohoo! Yan ang background, no? Oh my God. Pwede po kayong mag-picnic dyan. Pwede po kayong maligo. Pwede po kayong kumain. Yeah. Woohoo! Ganda! Yan, mas maganda dyan. Ayan, oh. Perfect.
Sarap maligo ngayon kasi hindi mainit dahil makulimlim. Ito ang pangil. Dinadayo po ito. Yan, ang ganda, mga ilaw-ilaw pa dyan. Yan, haba po nito hanggang sa dulo. Yan, may dinadayo po dyan na sunset. Medyo overlooking, ganda. Pero kung minsan overcrowded din ang mga na pumupunta doon, dami tao. Yan. Ganda. Ang ganda talaga ng tanawin. Thank you, Lord. Uy, sarap dito pumesto pag sunset. Kitang kita mo talaga. Yan. Nakaka 30 kilometers na po tayo. At super thankful po ako dahil for the past 10 months di po ako masyadong nakakapag-bike. I've been into running. So ito yung longest ride ko for most probably over a year, for almost a year. Kaya super grateful po ako. Kayo po, kung kayo ay tatanungin, ano po yung mga pinagpapasalamat nyo sa Diyos? Napakagandang mensahe po ito sa atin na everyday. Siguro kung may mga listahan po tayo, hindi mga listahan ng utang, no? Listahan ng mga reklamo sa buhay, kundi ang pinakamagandang listahan ay yung mga bagay-bagay na ipagpapasalamat natin sa Diyos. Because whether we like it or not, ang dami pong rason na tayo ay grateful sa Diyos, no? So every day we ask ourselves, ano pa yung mga bagay-bagay na dapat kong ipagpasalamat sa Diyos. Every day we do that. Napakagandang mindset at mentality at attitude yun, no? Na every day we take time to be grateful to God. Kahit mahirap ang buhay, kahit ang daming mga pagsubok, mga trials, mga difficulties tayo, hindi maayos ang takbo ng lahat, meron at meron pa rin tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Kaya sana po everyday we do that, no? We become grateful to God even if we are going through a lot of difficulties in life. There are still reasons to be grateful to God for. Kaya yun, pauwi na po tayo. Mga 7 kilometers na lang po ito. And then pahinga. And then antayin na lang po na sana ay tuloy-tuloy na po yung ulan. It's almost 7 at medyo makulimlim pa rin. Yan, medyo lumabig ang paligid. Thank you, Lord. Woohoo! So nakauwi na po tayo. In fact, mga isang kilometro na lang. At naka 37 kilometers po tayo today. Very good. Past 7 na pero dahil makulimlim, malamig pa rin. Sarap magbike pag ganito, no? At sana po ay maging mapagpala ang ating buwan ng June. At ingat-ingat lang po tayo lagi. At gaya ng sabi ko, let us always be grateful to God. Kahit anong mangyari sa buhay natin, every day we become and we grow to become more grateful, especially to God and to people also. God bless!